Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseyo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika. Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Opo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. 2 araw bago po tayo pumasok sa panahon ng Kwaresma sa hudyat ng paglalagay ng abo sa ating pong mga muka o sa ating mga noo, ang Miyerkules ng Abo. Sa ngayon, tingnan po natin kung ano ba ang maganda na matutunan natin mula sa halimbawa na ipinakita ni Jesus sa kung paano niya haharapin o paano natin haharapin ang mga taong patuloy na hindi naniniwala sa atin. Sabi po dito, may mga Pariseyo na nakipagtalo kay Jesus. May mga Pariseyo at gaya ng madalas nating nalalaman tungkol sa mga Pariseyo, sila itong mga tao na ang tingin sa sarili ay matalino, alam na nila ang lahat ng bagay, kaya nahihirapan silang tanggapin si Jesus na siya rin ay magaling. Kaya dito, ulitin ko, nakikipagtalo sila kay Jesus. Okay? Pero si Jesus hindi nakipagtalo sa kanila. Magkaiba kasi yun, na may nakikipagtalo kay Jesus doon sa kanyang ginawa na hindi siya nakipagtalo. At anong ginawa niya? Iniwan niya ang mga ito. Sumakay sa bangka, tumawid, pumunta sa ibang lugar. So, di ba? Minsan ito yung problema natin kasi. Yung salita natin na patola tayo masyado, no? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang patola. Tagpatola kasi, di ba, parang gusto mo rin kasing may patunayan ka di ba, no? Yung hindi mo matanggap din, kaya papatulan mo itong mga taong ito na talagang mahuhulog ka sa bitag Di ba? Kapag pinatulan mo ang kanilang mga sinasabi, wala, talo ka. Mai-stress ka lang, di ko alam. Ngayon, simula ng linggo, yung mga nagtatrabaho, hindi ko alam kung pagpasok nyo pa lang, dala-dala nyo pa yung mga samaan ng loob nung nakalipas na linggo o kaya yung inis mo sa kaopisina, inis mo sa mga kakatrabaho kasi pakiramdam mo talagang inaaway ka o gusto ka talagang subukan. Pues, huwag kang patola. Sayang ang oras, sayang ang panahon. Hindi mo kinakailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Pero ang kailangan mong gawin, i-improve mo ang iyong sarili. I-improve mo, hindi yung para may patunayan ka, hindi para ipamukha sa kanila na magaling ka rin, kundi kasi alam mo naman at kilala mo dapat yung sarili mo Alam mo kung saan ka magaling, alam mo kung saan ka dapat nag-i-improve at gagawin mo yan para sa sarili mo, hindi para sa kanila. Gagawin mo yan para sa mga taong naniniwala sa iyo at hindi doon sa mga taong ayaw talagang maniwala sa iyo.
Hindi ko alam kung ano ba. Inaharap nyo ba yung mga nakikipagtalo sa inyo na yung sa umpisa, no? Kapag pwede kang makipag-usap, pero dapat alam mo na masasabi mo rin, ay wala, sarado ang isip nito, walang mapapala dito, walang mangyayari dito, useless to, nonsense to, iwan mo. Sa ngayon, sa modernong paraan natin, huwag ka nang mag-comment. Kahit na mag-comment sa post mo, huwag ka nang mag-comment. Comment back ka ng comment back. Pwede ngang, di ba, madali lang naman. I-unfriend mo. O pwede namang, hayaan mo lang siya. Hayaan mo siyang mamatay sa inggit na makita niya kung ano ang pinopost mo, pero hindi mo kinakailangan magpaliwanag, hindi mo kinakailangan patulan yung mga hindi magagandang o kumbaga talagang sinusubo ka lang eh. Anong gagawin natin? Tapos, sasagutin ba nila yung pampa-ospital mo dahil na high blood ka? Hindi naman, di ba? So, ikaw lagi ang talo. Sino ang patola? Yan ang talo. Kasi may mga taong mang-iinis lang talaga. Minsan may mga taong wala lang magawa. Gusto ka lang inisin at kapag nainis ka, tuwan-tuwa sila. Mag-focus ka na lang sa pamilya mo. Mag-focus ka sa pagluluto, sa pag-aasikaso. Huwag mo ubusin sarili mo dyan sa social media, inaabangan mo kung ano sasabihin sa iyo ng mga tao. Inaabangan mo, lalo na, inaabangan mo kung anong masasabi ng taong nang iinis sa iyo, iinisin mo rin. So, ano mangyayari sa atin? Wala, napako na tayo doon. Hindi na tayo nakaalis. Kapitbahay nyo, patola ka rin, di ba? Sa inyo kasi, no? Talaga, kapitbahay lang, no? Pero sa iba, sa sitwasyon, yan, sa eskwelahan, sa trabaho, sa komunidad, kaya nagkakaroon ng mga depression, anxieties, na kung ano-ano, dahil lamang sa ganitong pagpapatol natin sa mga taong gusto ka lang namang subukan at gustong patunayan na tama sila at ikaw ang mali. May mga pagkakataon, siyempre, kung talagang pagninilayan mo, may mali ka o mayroong kaya talagang kailangan i-improve, hindi, gawin mo. Para mas maging maayos po ang ating pamumuhay araw-araw. Masayang mabuhay. No? Masarap mabuhay nang hindi ka nagpapastress sa mga taong hindi dapat. No? Huwag mong patulan, iwan mo, lumayo ka, mag-focus ka sa mission mo, mag-focus ka sa gawain mo. Amen?